tanggapan ng Pangulo ay magbibigay din ng karagdagang tigli 5,000 piso para Kumpleto Ricardo, no? Yan ang Pangulo. Di ba? Eh, alam nyo mga kababayan, no? Maraming kababayan natin na bumabalik sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan dati nagkamali sila, umakla sila, ayaw nila ng suportahan si BBM dahil nga po sa paninira na alam naman natin na binulag po tayo ng mga ka-fake newsan, na alam naman natin mga kababayan, ito'y hindi totoo, ito'y mga fake news lamang, no? Eh, nakikita naman po sa pagsusumikap ng Pangulo, halos araw-araw na pagpapakita natin, lalo na po kami mga vlogger na talagang pro-government at tinutulungan natin ang Pangulong Bongbong Marcos, na talagang ibalita, ilahad din sa inyo itong mga good news na pagtulong, no, achievement ng kanyang tinatahak sa kanyang administrasyon, na kung saan marami mang pinagdadaanan, pero ang Pangulo, mga kababayan ko, ay hindi basta-basta nagpapatinag sa kung anumang mga pagsubok ng kanyang dinadaanan na pagpapabagsak sa mga iilang kritiko na talagang yun ang layunin. Di ba? Di po ba, mga kababayan? Oh, samantalang ang Pangulong Bongbong Marcos, kung makikita po natin, halos maiyak-iyak po sa mga nangyayari po, mapa-flood control, no? Kung hindi dahil sa kanya na isiwalat niya ang lahat, siya mismo ang may tapang na paimbestigahan yung mga sangkot dito, at lalo pang marami pong nasasangkot dito. Mapatamaan niya kung sino man makaalyado or kamag-anak, wala po siyang pakialam, basta nagtatrabaho siya ng totoo para sa bayan. Ganon ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Di ba? Napaka-proud na maging isang Pilipino na may presidente tayong ganito, mga kababayan ko. Di po ba? Kung pupunta ka sa ibang bansa, taas noo kang maglalakad na taga Pilipinas ako, no? Pilipino ako. May isa akong presidente na tinitingala, no, ng iba't ibang bansa at ginagalang. 'Di ba? Ganun si BBM, mga kababayan, no? Hindi man nila respetuhin dito sa bansa natin, pero ang ibang bansa tinitingala si BBM. Ganun karespeto, kalaki ang respeto ng iba't ibang bansa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin bilang isang OFW, sa mga OFW na ito, no, na nanonood sa atin, ito para po sa inyo ito. Yung mga ibang mga kababayan natin na hindi nakakapagbiyahe, na hindi nakikita ang mga ginagawa at ng ating OFW, lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan. Pagka ako ay bumabiyahe, nakikita naman ninyo, nakikilala ko mga presidente, mga hari, mga prime minister. Lahat sila. Ang unang, pag pinakilala ko, this is Ferdinand Marcos, the President of the Philippines, ang unang sasabihin sa akin, ang gagaling ng mga Filipino worker doon sa bansa namin. Napakasipag, napakabait, napakahusay, napakadaling turuan. Ang gagaling pa mag-English. Yun ang mga advantage natin. At hanggang ngayon, kaya lagi naghahanap. Diba? Mga kababayan, tignan nyo po ang Pangulo, pinagmamalaki tayo. Bilang isang OFW, pinagmamalaki po kayong mga OFW natin, mga kababayan. Diba? Ganun ang Pangulo, taas noo rin na ipagmalaki kayong bilang isang OFW na napakasipag at napakatalino, no? Hindi lang sa napakasipag, no? Matatalino pa daw, ang gagaling daw mag-English. At syempre, mga kababayan, napakabilis daw turuan ng Pilipino. 'Di ba? Yan ang isang presidente na taas noo rin kayong pinagmamalaki sa iba't ibang bansa na kanyang pinupuntahan. Grabe, mga kababayan. This is the time na sana mabago na po itong pananaw ng mga ilang kritiko na nagpapabagsak at nagpapakalat ng mga ka-fake newsan laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana po magtulong-tulong tayo, mga kababayan, ipagtanggol natin ang Pangulo na siyang alam naman natin ang may ginagawa ng may puso, malasakit, aksyon. Handa kang pakinggan ng Pangulo kung ano ang inyong problema, kung ano inyong hinanaing, yun ay kaya niya, no, gawin at tulungan ang mga mamamayang Pilipino.